Hello mga kabibig, welcome back sa ating bagong YouTube channel o ito na kabibig ha. Naglabas na ng desisyon ang ICC hinggil sa request ni Attorney Kaufman para kay Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Ramdam ko talaga kabibig, done deal na to eh. Wala nang pag-asa si Pangulong Duterte makalabas sa ICC. Pasensya na kasi parang walang puso ang ICC. Parang hindi nila ramdam ang maraming Pilipino na palaging nasa labas ng ICC. Ngayon na malapit na mag 1 year si Pangulong Duterte dyan sa ICC, ang ICC ayaw nilang i-release si Pangulong Duterte. Gusto nilang ikulong si Pangulong Duterte. So panoorin niyo kapipiga ang explanation ni Attorney Harry Roque. Napaka-sad news ito. Halata yung confirmation of charges. Tapos ngayon may inilabas na ang ICC na resulta sa request ni Attorney Kaufman. I-connect mo lahat. Alam na kapipig. Pero sa mga OFW na parating nagbibisita kay Pangulong Duterte dyan sa The Hague, grabe, believe ako sa inyong determinasyon at talagang hindi kayo huminto, hindi kayo nawala ng pag-asa na makakauwi si Pangulong Duterte at justice will be served fairly and the same time sana makamit natin ang totoong hustisya na pinagkait, binili, pinagbili. Alam niyo na kabibig ko anong pinopoint out natin. Alam kong wala silang konsensya. Halata naman, di ba? Sabi nga ng 18 ex-marines, male-maletang pera. Di ba? Yun lang kabibig. Panoorin niyo ang video ni Attorney Harry Roque. Magandang araw sa inyong lahat. Kayo ba ho'y nakapagpahinga ngayong araw ng linggo? Ay, ako po'y medyo nag-iisi-isi kasi nga yung sugat na aking natamo dahil sa aking pagkadarapa nung 2 araw na nakakalipas, ayaw ko sana magpantalon. Kaya naka-shorts lang ako buong araw sa bahay. At kung lalabas ako, naka-shorts pa rin ako. Bagamat mainit-init na po dito sa Europa, hindi pa naman talaga panahon para mag-shorts. Kaya lang ayaw ko matakban ng pantalon yung aking sugat dahil masakit, mahapde. Kaya titignan natin kung kakayanin natin ang lamig mamaya-maya sa labas ng aking tahanan. Well, nung isang linggo po, bago magtapos ng linggo, ilinabas po ng ICC Appeals Chamber isa na namang desisyon. Sa pangalawang pagkakataon, ibinasura ng Appeals Chamber ang apela ni Tatay Digong para magkaroon ng panandaliang kalayaan. Maalala natin na noong Nobyembre ay binasura rin ng Appeals Chamber ang apela ni Tatay Digong galing doon sa desisyon ng pretrial chamber na ipinagkakait ang interim release ni Tatay Digong. Umapila muli ang kampo ni Tatay Digong sa pangalawang pagkakataon gamit ang mga findings ng mga doktor na nagsasabi na ang physical at mental na kondisyon ni Tatay Digong ay sapat na dahilan para magkaroon ng interim release dahil ito ay nakakaapekto di umano doon sa unang-una sabi ng ICC na posibleng pagtakas si Tatay Digong at pangalawa doon sa posibilidad na pwede pang gumawa ng karagdagang krimen si Tatay Digong at maka-impluwensya sa ebidensya. Ang sabi ng mga abogado ni Tatay Digong, yung mga bagong medical findings ng mga dalubhasang doktor ay nagpapakita na yung mental at physical condition ni Tatay Digong, una-una ay balakid para sa kanyang di umano ay posibilidang tumakas at balakid din sa paggawa ng mga bagong krimen o di naman kaya pag-impluwensya ng mga ebidensya. Well, sa pangalawang pagkakataon po, binasura na naman ng Appeals Chamber itong ganitong hiling ni Tatay Digong. At ang sabi ng Appeals Chamber ay una-una, walang pagkakamali dun sa naunang pagbasura ng pretrial chamber nung pangalawang beses na nagtangka si Tatay Digong na magkaroon ng interim release. No? Ang sabi ng Appeals Chamber, walang bagong mga medical information na ibinigay, bagamat merong mga bagong dalubhasa na nagkaroon ng konklusyon na yung
pag-iisip at pangangatawan ni Tatay Digong ay balakid na para dun sa mga bagay-bagay na dahilan kaya pinagkait ang interim release, yung posibilidad na tumakas at saka yung posibilidad na maka-impluwensya sa ebidensya, hindi naman daw ito nakabase sa mga bagong medical information. Ito daw ay base pa rin sa mga datos na nakalap ng naunang medical panel na inappoint ng korte. Kaya ang sabi ng hukuman, walang mga bagong ebidensya para sumuporta dito sa pangalawang apela ni Tatay Digong. Ang sabi rin nila ay nananatili pa rin yung posibilidad na pwede tumakas si Tatay Digong miski ganito ang kanyang kalagayan at sinasabi nila na importante pa rin na manatiling nasa detention itong si Tatay Digong. Well, malungkot po itong desisyon nito dahil para bagang wala nang kinalaman ang estado ng kaisipan at saka estado ng kalusugan ng isang akusado sa ICC doon sa mga bagay-bagay na kinatatakot ng hukuman sa pagbibigay ng interim release, yung posibilidad na pagtakas at yung posibilidad na gumawa na naman ng mga bagong krimen. Uulitin ko po iba po ang proseso sa ICC. Napakababaw ng mga ebidensya na kinakailangang ipakita ng prosecutor para magkaroon ng warrant of arrest. Good grounds lamang po. Sa Pilipinas, it is probable cause. Pero sa ICC, good grounds lang po, pwede na. Ang intensyon ng mga bumuo ng ICC Rome Statute ay balansehin nito sa pamamagitan ng pagbigay ng interim release. Pero alam niyo po, sa kasaysayan talaga ng ICC, parang isa pa lamang ang binabibigyan nila ng interim release dahilan para magkaroon ng kritisismo sa proseso ng ICC na dahil nga doon sa mababang ebidensyang hinihingi para sa pag-issue ng warrant of arrest at yung pagkakait sa interim release sa mga nasasakdal, talagang nalalabag ang karapatan ng mga akusado dahil meron silang presumption of innocence and yet nakakulong na sila maski wala pa man lang probable cause. Sa kaso ni Tatay Digong, sa 12 ng buwan na ito, isang taon na ng kanyang pagkakakulong at wala pa ring desisyon o wala pa ring finding na meron man lang probable cause laban sa kanya. So in my mind, ito po ay talagang arbitrary detention dahil kinakailangan naman merong sapat-sapat na ebidensya bago makulong ang isang tao. Now, itong desisyon nito, bagamat ito'y kinalulungkot natin, ay pangalawang beses na ipinagkait ang interim release. Malinaw ang pattern sa ICC, hinding-hindi na nila pawawalan si Tatay Digong hanggang matapos ang paglilitis. Bagamat magkakaroon na naman po ng panibagong pagkakataon na humingi ng interim release dahil pag nagkaroon po ng desisyon na tutuloy ang kaso sa trial, pwede na naman pong humingi ng interim release. Sa trial chamber naman ang Tatay Digong. Siguro naman po, kung mangyari yan, at sana wag naman po na magkaroon ng desisyon na may probable cause at magtutuloy sa trial, uulitin ko po, sana wag pong mangyari yan dahil sa tingin ko naman, base sa mga ebidensyang isiniwalap ng prosecution at ng mga biktima, walang sapat na ebidensya para magpatuloy dahil wala nga po yung intensyon na di umano ginurgor ni Tatay Digong ang mga sibilyan dahil sila ay sibilyan. At yan po talaga yung elemento na dapat patunayan nila na merong sapat na ebidensya para magpatuloy sa trial. Pero sabihin na natin na yun na nga naman, madihado na naman si Tatay Digong sa confirmation of charges at sabihin na magpapatuloy sa trial, meron na naman pagkakataon humingi ng interim release and this time ang magdedesisyon po ay yung trial chamber. Wala pong swerte si Tatay Digong sa pre-trial chamber at saka sa appeals chamber. Siguro kung sa hindi namang inaasahang pagkakataon ay sabihin na magtuloy sa trial, siguro naman meron na namang bagong pagkakataon si Tatay Digong humingi naman ng interim release dito sa trial chamber. So anong tingin ko dito sa desisyon na pangalawang beses na binaliwala ang mental at physical condition ni Tatay Digong dun sa desisyon na po pwedeng tumakas at po pwede pang maghimasok si Tatay Digong sa mga ebidensya at po pwede pang gumawa ng mga panibagong mga krimen. Well, ito po talaga yung nagpapakita doon sa resolba ng ICC na tuluyan si Tatay Digong kahit ano pang mangyari. Sa tingin ko po, dahil naman sa kasaysayan ng mga international tribunals, bihira ang mga 80 anyos na nasasakdal, dapat talaga sa mulat mula, ibinigyan na ng interim release si Tatay Digong. Hindi ko po maintindihan kung paano makakatakas sa isang tao na limot-limot na hindi na nalalaman kung ano talaga nangyayari, na hindi na niya naalala kung nasaan siya. Hindi ko po alam kung paano na makakapagplano pa siya ng kanyang pagkatakas. At lalong-lalo na, hindi ko po maintindihan na sa di umano, sa dami kuno ng mga ebidensya nila labang kay Tatay Digong,
hindi ko po alam kung paano pa nila maiisip kung paanong isang 80 anyos na natutumba na at na tumatama ang ulo sa sahig ay po pwede pang manakot ng mga testigo o di naman kaya ay maghimasok sa mga ebidensya laban sa kanya. Sa tingin ko po, at uulitin ko po ito, ang intensyon ng mga bansa na kasapi sa ICC Rome Statute ay dahil mababaw ang ebidensya na hinihingi para sa pag-aresto ng nasasakdal, dapat bago magkaroon ng determinasyon na mayroong sapat na ebidensya para magpatuloy sa trial, dapat as a matter of right dahil sa karapatan ng nasasakdal sa presumption of innocence at saka sa karapatan ng kalayaan na umiira sa batas sa karapatang pantao, kinakailangan na bigyan ng interim release si Tatay Digong. Yan po ay hindi katanggap-tanggap na ang isang 80 anyos ngayon, bagamat mababaw na ebidensya lamang ginamit para sa kanyang pagkakakulong, ay ipinagkakait ang interim release. Ganun pa man, magpatuloy po tayo ng ating panalangin dahil hindi po matatapos ang proseso, tuloy-tuloy po ang proseso. Ang susunod natin pagdarasal ay dalawang bagay. Isang desisyon sa appeals chamber na wala ng jurisdiksyon ng ICC at talaga naman pong nawalan na ng jurisdiksyon ng ICC nang natulog sa pansitan ang naunang prosecutor ng ICC at humingi lamang ng abiso para magpatuloy ng preliminary investigation sa pangalawang taon ng pagkaka-withdraw ng Pilipinas at siyempre po yung pagkidnap kay Tatay Digong dahilan para mawalan na ng jurisdiksyon ang hukuman. Sana nga po makauwi na ng maaga si Tatay Digong, lalong-lalo na mag-isang taon na siya sa kulungan at magsa-celebrate na naman ng kanyang birthday sa kulungan. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik. Ito po ang Newsbox at Bayan nagsasabi, I love you Philippines. You're the only country that I love. You're the only country that I have. God bless the Philippines. So ano ang inyong reaction dito mga kabibing? Nakakasad, no? Pero alam ko, ang mga DDS hindi talaga mawawala ng pag-asa. Yung iba, through prayers na lang ang kanilang ginagawa para kay Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Yung iba sobrang nasaktan. Kasi alam nyo, sa panahon ngayon sa nangyari sa Middle East, maalala natin no, kung gaano ka aktibo, kung gaano ka love ni Pangulong Duterte ang mga OFW. Ramdam ng mga OFW kung paano sila minahal, paano tayo minahal ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Ngayon hinahanap nila si Pangulong Rodrigo Roa Duterte kumpara ni BBM na ngayon walang pakialam sa mga OFW dyan sa Middle East. Sabi pa nga ni BBM, magbibigay siya ng free call. Wow, free call? Paano? May mga cellphone na mga tao ngayon. May mga messenger na, may mga WhatsApp and so on and so forth. Paano? Free call? Baka free data? Ay, ako, ewan ko kabibig ko, ang gulong-gulo. Tapos may mamigay ng ayuda. Selective din. Diba? So, noon, si Pangulong Duterte, naku, ang bilis umaksyon pag sa OFW. Pero ngayon, walang pakialam si BBM. Kasi alam ni BBM, parang ano lang to ba? Parang, tawag dito, revenge ito ni BBM sa mga OFW. Kasi hindi nyo pinanalo yung mga senator ko, bahala kayo dyan sa Middle East. Hanapin nyo si Digong nandun sa ICC. Baka ganun ang isip ni BBM, no? Na wala siyang pakialam sa mga OFW. May pakialaman, pero ano lang, for the sake na presidente siya. What do you think, kabibig? Comment down below and don't forget to like, subscribe, and share this video para sa mga latest trending news na ating pag-usap-usapan. Ng shoutout sa ating mga OFW sa Middle East. Kapit lang kayo ha. Yung iba daw pinalilive na ng 2 to 3 months kasi konti na lang daw ang tawag dito, mga turista. Of course, sino ba naman turista pupunta dyan, diba? Yung iba, nag-iisip na ang mga amo kung i-renew ba ang kontrata or pauwiin na sa Pilipinas. Ay, praying na sana maging okay na po dyan sa Middle East at balik normal na ang hanap buhay ng ating mga OFW. Yun lang kami, bye everyone, see you next time.